inaano ko na talaga yun. I brace myself whenever I encounter mga escalation calls. Tapos ang malapit pa nun tayo, may kasalanan talaga ngayon. Sorry po. Merry Christmas po. New Year po. We are doing this to feed multiple families. Wow! Sa December, meron tayong queso de bola. Ano yung next event natin? Dapat spa day lang tayo. Anong gusto mo? Forever caterpillar ka na lang kasi ayaw mo magka-pressure. Forever, ka na lang, pencil ka na lang kasi ayaw mo maging diamond, ayaw mo magpa-pressure. Every time na may pressure, mag-escape ka. Aalis ka kasi hindi mo gusto. All right. Okay, so let's start today's book club session with chapter 14. So chapter 14 is all about putting the pressure on yourself. So, 3 things na na-highlight sa chapter na to is number 1, to be your own boss, to create personal deadlines, and to cultivate urgency. So, based sa napag-usapan natin last week, no, and ito yung tumatak sa akin na shinare ko din kila Ate Ellen. Tumatak sa akin last week yung sinabi ni Daryl na parang yung pressure pala, hindi siya negative all the time. So there are positive pressures na you can put into yourself. Sometimes parang kailangan mo na extra push para ma-motivate ka to complete a task, so on and so forth. Pero yun nga. So, yung number 1, be your own boss. Take complete ownership of your productivity. Don't wait for external supervision or motivation. I think this applies generally to almost everyone sa team. Kasi parang as a freelancer or as a VA ng mga clients nyo, mas malaki yung part na ina-expect sa inyo ni client na autonomous na kayo, na you can work independently, di ba? So, it really helps if you remind yourself or you are reminded of the fact na yung pressure na meron ka sa work mo ngayon kay client is number 1 because he or she trusts you na kaya mo nang mag-work on your own, na minimal yung supervision. Ayan. And then number 2 is create personal deadlines. So set ambitious yet achievable time frames. Challenge yourself to complete tasks ahead of schedule. I think in a way, ginagawa natin to when we set time blocks. Lalo na feeling ko mas na-apply ito sa project managers natin kapag they set workshops. They set workshop schedules. Kasi they are reminded na ito yung time frame na ina-allot ko to complete this task. And sana ganun din tayo sa mga calendars nyo, sa mga time blocks nyo. Kasi hindi lang po yan palamuti sa kalendaryo nyo, pero much more of a reminder na meron po kayong fina-follow na timeline sa mga tasks na kailangan nyo i-accomplish day in and day out. Ayan. Number 3 is cultivate urgency. So approach each task with immediacy. Develop a bias toward action rather than delay. Ayan. So, I think, struggle to, like for me, struggle to, kasi mahirap yung yung una na pag-usapan na natin somewhere, somehow, yung mga panic monsters natin, di ba? Mahirap kapag nagre-rely ka lang sa panic monster. Dapat may, in a sense, meron kang, aside from being positively initiating sa tasks mo or meron kang initiative, dapat alam mo rin yung importance ng tasks na ginagawa mo. Ayan. So for these 3 points po, I would like to ask the group, how do you guys put the pressure on yourself? Ayan. Paano mo pinipressure ang sarili mo, Kuya Earl? Ang hirap naman. Na-pressure ka? Ayoko rin kasing na-pressure.
Charing. Na-pressure ka? Pressure tuloy ako. Tinawag mo ako bigla eh. Sa Kasi nga akin, put the pressure. siguro yung gusto ko kasi na meron ako nako-contribute. Ayaw ko na para lang akong passive person. So, kapag demotivated, kasi hindi ka naman 100% of the time motivated to do work, di ba? So, kailangan kong i-remind yung sarili ko. Minsan third person pa yun, we Earl. Hindi pwedeng ganyan yung work natin, ganun. So, minsan kailangan mo rin i-pep talk yung sarili mo. Ako personally, gusto ko kasi meron ako na-contribute. Ayaw ko na para lang akong hipong tulog na sumasabay sa agos. So, kailangan kong i-pep talk minsan yung sarili ko na hindi tayo to, high performer tayo. Kailangan natin gawin yung task natin na kung ano yung ginagawa natin, this will affect not just me. Isa pa yun yung paborito ko reminder sa akin na yung work ko, it doesn't just affect me. It's not just impacting my finances, my family. It's impacting, syempre, yung mga katrabaho ko din, yung work ko din. And when it comes to VC, lagi kong, tumatak sa akin yung sabi ni Ninang before na we are doing this to feed multiple families. Multiple mouths. What we're doing, kasi kunyari, sumakses si Sweet, hindi lang naman si Sweet yun eh, merong adjacent parties na involved doon, di ba? So kung sumakses sila, merong adjacent parties din na magiging involved doon sa success na yun. So, parang minsan feeling natin minor lang, pero merong yung the way na nakakapagpasahod tayo, nakakapagbayad tayo ng tao on time, or kung hindi man on time, nakakapagbayad tayo ng tama, we're impacting not just them, pero yung families din nila na sinusupport or yung network nila na sinusupport, di ba? So ako, I have to always remind myself na yung actions ko, yung reactions ko rin, hindi lang ako yung may impact na it's going to impact a lot of people. Para mas ma-motivate din ako na this is not just for me. So sa akin, motivating yung ganong pressure. So, syempre, kanya-kanya naman yan. Kanya-kanyang takot. Kanya-kanyang panic monster yan. Okay, thank you, Kuya Earl. Proceed tayo sa next takeaway for this chapter. So, sabi sa book, merong high achievers na consistently pinupush yung sarili nila. So, if you guys don't know, meron kasi tayong book club din last year where we started with Atomic Habits. Please correct me if I'm wrong sa mga nag-book club dito last year. Pero, nabanggit din sa Atomic Habits na yung 1% ng mga sumasukses, ano ba naman talaga yung success na yan? Yung 1% na mga consistent sa habits nila and na-reach yung goals nila, sila yung mga tao na nag-show up regardless kung madali or mahirap yung ginagawa nila. So, consistency is really key to becoming a high achiever aside from the fact na syempre, you have to be good at your craft, you have to know what you're doing, continuously learning, pero nonetheless, you have to be consistent, that you're always there showing up to reach or achieve that goal. Ayan. So, may 3 daw. Number 1 is, mag-start tayo sa 3 pataas. Performance connection. So, your self-esteem rises with accomplished work. And then, number 2, self-starter mindset. So, successful people create their own pressure. And then eventually, kapag ando ka na sa top 2%, ikaw na ay isa sa mga tao that excels without supervision. So, I think this is more of a process on how putting pressure to yourself and being consistent in pushing yourself leads you or gears you towards yung goal mo or yung success na ina-aspire mo. So sabi nga dito, they don't need external motivation to tackle their most challenging tasks. So that's the goal, na mag-excel or mas maging comfortable na tayo to work
to do honest work without supervision. So I know most of us, actually, I think all of us here are are freelancers or are VAs with little to no supervisions coming from your clients. So gusto ko lang magtanong sa group, any one of the team who can share kung ano yung mga common struggles nyo? Ano yung mga common struggles na fini-face nyo with little supervision from your client? Sige, doon tayo kay Sweet. Kasi cute siya today. Nararamdaman ko na eh. I can Naramdaman feel mo it ba? coming. I Nag-connect? can see it coming. Like, damn. Ito na ako, ganon. Go, B, alam mo na yan. Siguro yung struggles ko. Kasi, masyado kong ginalingan yung interview ko kay Dipa. Pero prepared talaga kasi ako doon. Okay, Na, okay. hindi ano ba yan, alam, at some point, in-anticipate ko na yung tatanong niya about certain things given dun sa description na binigay mo nung nag-apply, nung pwede ako mag-apply. Tapos, ano ba, siguro yung struggles ko kay Dipa is, hindi ko alam kung ano yung standard niya ng, ito yung una ha, hindi ko alam kung ano yung standard niya ng good enough when it comes to tasks. Na, although kahit sabihin niya na gawin mo to, okay lang natapusin mo to ng ganito. Nung una, hindi ko pa alam na parang ano ba, na okay na ba tong ginagawa ko sa SEO? Ito ba yung gusto mo? Ano bang, parang hindi ko pa nasiset sa kanya yung standard kung ano yung good para sa kanya nung una. Pero ngayon naman okay na. At saka siguro din may mga tasks talaga siya na, kagaya ng kwento ko before, si Deepa kasi hindi siya natanggap ng no as an answer hanggat di ko pa natatry. So may mga certain tasks talaga siya na wala akong idea kung paano ko siya gagawin. As in, zero knowledge at all. Hindi ko din alam kung ano yung parang KPIs niya para masabi na na-try ko na. Parang ganun. Kasi nga, wala akong idea kung ano yung pinapagawa niya. So, at the end of the day, para mangyari, research mo lahat through Google, through ChatGPT. Maghahanap ka din ng tutorials kung paano mo siya gagawin. Although, bibigyan ka naman niya ng enough time. Pero still, yung pinakang struggle ko kasi doon is, para sa akin, takot ako na walang, na hindi ko na wala akong mapapakitang result sa kanya in any way. Na ang magiging end ng paghahanap ko ng answers to her questions or task is, sorry, pero wala akong magawang paraan kasi wala naman akong alam talaga dito. Parang ganun. So, yun. Yun lang naman. Thank you, Binibini. Maraming salamat sa iyong input. Actually, oo. Yun, I guess, yun yung struggle mo initially kapag nakikilala mo pa lang or nag-start ka ng relationship with your client. Kaya it's really best to be communicative. Yung mag-set kayo na expectation, alamin niyo yung boundaries sa isa't isa. Kasi eventually, kapag naman matagal na kayo magkatrabaho, let's say 3 to 6 months in, alam mo na yung taste ng client mo, kahit nakapikit ka, kakagising mo lang, di ba? Tapos nag-chat lang siya sa'yo na sweet, ay gets mo na, alam ko na hinahanap nito, yung mga ganon. Pero definitely, initially, yun yung magiging struggle mo in getting to know yung preferences ng bawat isa and being able to set proper expectations. Ayan. So aside sa mga dami kong pinagtatanong, may konti pa akong questions dito na gusto ko rin i-share, ay itanongin sa team. So, these are 3 questions na pwede lang po kayong pumili ng isa. May binigyan ko na kayo ng free will, gamitin nyo ito. Ayan. So, number 1 is consider your procrastination patterns. What specific tasks do you typically avoid? How might self-imposed deadlines change this pattern? Or number 2, examine your motivators. And then number 3, explore accountability methods. Ayan. Okay, I think kasi malapit na mag-meeting sila Ate Eloy. Si Ate Eloy na yung tatanungin ko. Nasyak ka ate, no? Naput ko yung pressure sa'yo, right? Ate, pili ka sa 3. Kasi dito meron tayo free will. Hindi tayo namimilit. Meron tayong explore accountability methods. Would public commitments or tracking systems help create urgency for you? Iniwan tayo ni Ate Eloy. Ayun na pala siya. Nito ako. Consider your... Wala akong ina-avoid eh.
Wala ako kasing choice. Pares, Pero ang pares ka na. dread ko kasi yung mga client call na alam kong mag-lawyering kami ng client. Pero inaano ko na talaga yun. I brace myself whenever I encounter mga escalation calls. Tapos ang malapit pa nun tayo, may kasalanan talaga ngayon. Sorry po. Merry Christmas po. New Year po. Ate, paano ka nag-create ng urgency? Sinagot ko lahat, no? Sige, go. Hindi kita pipigilan. Sabi ko isa lang pero ang nag-motivate sa akin the most, pag mahirap yung task is, pag nakikita kong sumakses yung mga tao. Talaga, alam mo, dapat may bayad na sa atin yung si ating sumakses. Kasi sabi ko nga, kaninang umaga basta magising ko. Naalala ko na naman si Pierre, yung hindi nagbayad. Tapos, gusto mo na mag-podcast. Yung mga hindi okay na mga output na nadi-deliver. Sabi ko, hipin ko, kung magpo-full time ako, kikita ako ng kalating milyon, malinis. So, wala akong problema kasi sarili ko lang naman problema ko eh. Diba? Alam ko naman na kaya akong mag-perform. So, wag na lang tayo mag-busy. Tama na to. Guys, diba? bali ito na yung final announcement namin. Okay na to. Pero lagi ko sinasabi sa sarili ko, yung ginagawa ko to, hindi lang para sa pamilya ko or para sa future ng mga anak ko. Ginagawa ko to para sa bayan ng Pilipino. Kasi, ang gulo na sa Pilipino. Ang gulo ng mga Pilipino na sa Pilipinas. Kaya nga malis si Earl eh. Sorry naman, Kuya Earl. Pasensya ka naman sa amin. Next, ate. Urgency. Siguro talagang, kaya lagi kong bino-vocalize yung mga nasa isip ko, yung mga ideas ko. Kasi kayo yung accountability partners ko. Na pag sinabi ko na sa December, meron tayong queso de bola. Ganon. Pag sinabi ko ganon, mangyayari talaga siya. Kasi kayo yung accountability partners ko. And integrity for me. Kasi hanapin namin yung queso de bola. Integrity for me is something na napaka-importante sa akin na kaya I do things na kahit na mahirap, kahit na challenging, difficult, may obstacles, at minsan nakakapagod. So, tuloy pa rin. Yes. Okay. Thank you, ate. Kuya Earl, gusto ko i-share mo naman sa team yung sinabi mo about pressure. Kasi lilipat na tayo sa next topic. Hindi na pressure yun eh. Sorry. May grass cutter, dinig nyo ba? May Hindi naman. Hindi naman, okay. So, kasi kanina, dahil nga nagpe-prepare si Jana for this call, tinanong niya kami kung ano yung thoughts namin about pressure na ano yung sabi ni Da, yung pressure is something... Hindi daw lahat ng pressure hindi lahat ng pressure is negative. Sometimes it's positive. Sa akin naman, ang perspective ko talaga sa pressure ay privilege siya. So, bakit siya privilege? Kasi when you are being pressured, you are asked by the universe or kung sino man yung nami-pressure sa'yo to step up, diba? To grow out of your comfort zone. And for me, that's the best way to grow as a person, hindi lang as a leader. Tapos, ako kasi hindi talaga ako umuurong sa mga challenges, especially when it's about leadership roles, ganyan. Kaya ko lagi akong battalion commander, president ng student organization, president ng kung anik-anik, ganun. Kaya nung sinabi sa akin ni Ninang na magbi-business development manager ako sa VC dahil lang nag-deliver ako ng products, di ba? Sabi ko, sige, kaya ko yan. Ganun. Kasi ako naniniwala ako na everything can be learned naman. Plus, if it's something that pressures you, ibig sabihin that's something good. Meron kang matututunan bago, you will grow out of it. Kung ano man yung level mo ngayon, kung feeling mo mahirap siya, yung ina-ask sa'yo ng client or ina-ask sa'yo ng VC or ng family mo, di ba? Kung nahihirapan ka, ibig sabihin lang nun, you are not on the level na kayang isolve yung problem na yun. So, kailangan mo lang mag-level up. Then, once level up ka, kaya mo na siya. Siguro hindi siya kaya pa nung current self mo, pero eventually, yung future self mo kakayanin naman kung ano yung challenges. And share ko na lang din yung shinare ko kay Jana, yung galing kay clinose ko na, my Marian God. Rivera. Galing kay something.
Wait lang. I-open ko kasi mas maganda pag verbatim. Parang Ay, ito pala. Sinend ko pala Slack. sa management. Yan, thank you. So, ito na lang yung closing ko bago kami umalis. Pwede nyo rin ito basahin, guys. Maganda to. O hindi ko na ano yung quote ko. Oh, hindi ate, bilisan mo kuya, may 4 minutes lang. pa. Ayan. Sabi Wait ni lang, 4 minutes pa. sabi ni Marian Williamson sa Our Deepest Fear. Yung ito. You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. So, I really hold that close to my heart kasi matagal ko na ito nabasa, college pa lang. And alam nyo naman kapag nasa university ka, meron ka mga bashers, ganyan. So, oo, especially when you're on leadership role, 'di ba? Lagi pa ako na nasa executive committee. Laging may mag-ano sa iyo, pero lagi ko lang reminder sarili ko, I'm not doing this lang naman for my benefit. I'm doing this for kunyari yung organization, ganun. For greater good, ganun. So, yun lang yung reminder ko na at least if there's something wrong with what I'm doing, malalaman ko naman yun eh. And if I know that what I'm doing is right, I am at peace kasi I know I'm doing yung kung ano yung ina-ask sa akin ng situation with good conscience. Yun lang. Thank you. O, te, may 3 minutes ka pa, te. Yung quote Well, mo naman. and I think Ito yung closing quote ko dun sa career orientation sa Lasal. Tapos yung asawa ko kasi nandun kasi siya yung naghatid sa akin, tapos siya nagtitake ng pictures. So ito yung kay Theodore Roosevelt na from the book, Daring Greatly Then. Yun yung parang pinaka-quote na talaga na. So basahin nyo na yung quote, medyo mahaba eh. Pero the gist lang is, you have to dare greatly, have courage, face your fears, go out of your comfort zone. So, in life, ganun talaga. Kailangan you to have courage. Sabi ko nga kay na Earl, anong gusto mo? Forever caterpillar ka na lang kasi ayaw mo magka-pressure. Forever, ka na lang, pencil ka na lang kasi ayaw mo maging diamond, ayaw mo magpa-pressure. Every time na may pressure, mag-escape ka. Aalis ka kasi hindi mo gusto. Gusto mo, status ko lang. So, pag may pressure, it means it's uncomfortable. It may be uncomfortable kasi you're growing out of your shell. Masyado ka ng malaki, you're growing to fit in that shell. So, if it's uncomfortable, it doesn't mean na it doesn't feel right or it's not right. It's because the universe is God is asking you to become more, to pursue your greatness. You are destined for greatness. Embrace mo yun. And thank you. Okay, thank you, contestant number 2. Parang Miss Universe. Meron pa po kayong 1 minute para lumipat. Ate Joanne, okay lang din po lumipat ka na. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Tuloy nyo lang yung 8-1 go. Yes, sa record naman. Ayan, okay. So, proceed na tayo sa chapter 15. Okay, so maximize your personal powers. Kasi tapos na tayo sa pressure. Ate Eileen, pwede pa basa ng number 1 and number 2? Aileen. Nalito. Nalito eh. Ito ang nalito. Ako di ako nalito. Sabi ko, Eileen. Ano ka na? Anong book nga pala to? Kasi wala ako nung nakaraan. Sorry ha. Eat That Frog. Eat That Frog pa rin. Okay. I-share ko ulit sa Prof. Dev para may copy ka. Okay. Sige. Chapter 15, maximize your personal powers. Ay, may powers. Bet ko yan. So, una, energy management. Protect your physical and mental vitality. Next one, optimal timing. Identify when you perform best. Number 3, ba't ganun yung ano niya? Okay. Self-care discipline. Prioritize health as productivity foundation. Okay. And lastly, performance enhancement. Implement habits that boost capabilities. Ayan. Thank you, Elaine. So, for chapter 15, di ba nakita na natin from 12 to
14 yung importance and yung benefits of putting pressure or what pressure entails sa lives natin. For chapter 15 naman, it focuses more on maximizing your personal power. So when we say personal powers, talking about the things that you can control as a person dito sa chapter na to. So, sabi dito na yung personal energy mo ay yung most precious resource mo. So, ano ba yung personal energy? So, that's your will to live, your motivation to work, everything that gives you the power or the strength to carry on. Parang kanta yun. Pero yun nga, having yung personal energy means na kaya mong mag-work, kaya mong tapusin yung task na binigay sa'yo ni client, kaya mong mag-power through given the fact na if ever you're not feeling well or you're not 100% motivated for the day. Ganon. And it's important to be conscious daw. Importante na aware tayo sa personal energy natin. Kasi whatever we do, whatever we absorb or we consume, nakaka-apekto siya sa personal energy natin or sa personal power natin. So, nabanggit kanina nga, di ba, ni Elaine, no? In-enumerate niya to. So, energy management, ayan. So, energy management basically talks about you being conscious on how you give of energy and how you take energy. Hindi ko alam kung familiar kayo doon, pero sabi nila, may mga energy vampires daw. May mga tao na parang pag kunyari kausap mo, parang na-drain ka or napagod ka. Or may mga tao rin na kapag nakakausap mo, na-energize ka or na-motivate ka. So kasi they're giving off or they're taking your energy. So may mga ganon. So pansinin niyo yung sino yung mga tropa niyo na pag kinausap niyo, parang pagod na pagod ka. Parang ayoko na. Tara, sabayan na kita sa pagiging malungkot. Tara, inom na natin yan. Yung ganon. Or may mga tropa ka na parang pag nakita mo na motivate ka. So, bigyan ko lang kayo example. Kasi kailangan ko din ng panic monster as a person. At unfortunately, ang panic monster ko si Ate Eloy agad. Parang wala, boss agad, gano'n. Wala man lang lumiko So, ang ginagawa ko para ma-manage ko yung personal energy ko, especially when I am needed to work. Napapansin ko na maganda yung energy na nag-give off sa akin ni Earl. So, kapag may mga deadlines ako na kailangan kong tapusin, inaaya ko siya mag-Discord. Sabi ko, uy, tara, Earl, Discord tayo, co-work lang. Tapos may parang kahit hindi ako kami magkalapit, nasa Discord lang kami dalawa, pero yung energy na nag-give off niya sa akin motivates me to complete yung task na kailangan ko. So, ganun si Earl sa akin, tsaka si Ate Eloy. Si Ate Eloy, panic monster ko. Uy, Ben, nag-email yung kliyente, ganun. Kasi may mga tao din na na parang nag-take off nung energy ko, na parang pag nag-usap kami, parang pagod na pagod ako, hindi ko mapaliwanag, pero wala, drained lang talaga ako na parang kailangan ko huminga at mag-muni-muni muna bago gumawa ng ibang bagay kasi na-drain talaga yung energy ko. Ganon. So, you being aware of those kinds of things, yung mga, hindi lang to sa tao pati yung mga activities na ginagawa mo that might take away your energy or give you energy, or yung mga bagay na kinukonsume mo, like food, social media content, news, everything that you consume, we have to be mindful and conscious dun sa energy na gini-give off or tinitake in natin. So, kaya important din daw yung yung optimal timing na na-identify mo kung kailan yung peak ng energy mo, yung peak ng powers mo at work. Para, syempre, hindi ka magtatrabaho or hindi ka makakuha ng magandang result kapag you're not in the mood. So, parang sa akin ang optimal timing ko when I need to work, gabi talaga. Talagang vampira po ako. So, parang last week lang na nagugulat si ate kasi nag-send ako ng update sa Slack ng 3 a.m., 2 a.m. Nagre-reply ako sa mga emails, sa mga comments ng 4 a.m. Kasi talagang doon active yung utak ko, doon energized ako mag-work kasi nasanay ako, naggabi talaga ako nagtatrabaho. So, yun yung optimal timing for me. Ayan. And then, performance enhancement.
So ito naman, implementing habits and that boosts capabilities. So ito yung parang, let's say, kahit sa pagkonsumo ng content, anong content yung kinokonsumo? Does that content help you develop a skill that you'd like? Kunyari, nanonood ka ba ng mga tips and tricks on how to do this? Ganon. Or do you follow certain people that would help you or would encourage you na parang i-achieve yung goals or yung tasks na gusto mong ma-achieve for the day or for your life, ganon. So implementing habits is that also na dapat kahit sa parang feeling yung unconscious things, mas nagiging picky tayo para alam natin kung ano yung pumapasok sa isipan natin, ano yung pumapasok sa atin, sa katawan natin, 'di ba? Kahit nga sa pagkain picky tayo. So dapat pati sa things sa content, sa mental health natin picky din tayo. Ayan. All right. And then last, nag-skip pala ako. Okay, self-care discipline. Prioritize health as productivity foundation. Ayan. E di balik tayo sa number 3. Pero for me, nung binabasa ko to, ang pinaka nag-resonate sa akin dito is the fact na if you're not feeling well, hindi ka talaga 100%. And hindi mo kailangan mag-guilty for being sick. Kasi that's your body saying na kailangan mo magpahinga. So kung hindi kayo okay, kung hindi lang physical to it can be physical, it can be mental. And if you're not 100% okay, hindi rin magiging 100% yung output nyo. Hindi rin magiging maayos yung deliverables nyo. So for me, mas okay sa akin kung sasabihin niya sa akin na parang, I'm not feeling well today. Or mag-reach out kayo kay client na, client, mag-sick leave mo na ako kasi I'm not feeling well today. Kaysa mag-power through kayo tas hindi talaga maging maganda yung output nyo. Kasi sometimes, definitely there are deadlines, there are external pressure, pero you have to listen to your body din. Kasi regardless naman kung magagawa mo today or tomorrow, yung trabahong hinihingi sa'yo ng kliyente mo, overall, ikaw talaga yung may control nun. Ikaw talaga yung hinihintay lang ng lahat para gumalaw. So, kung pipilitin mo yung sarili mo, tapos hindi ka pala okay, hindi pala mag-work, down the line, mahihirapan lang din yung client mo and mahihirapan ka lang din. So, it's nice to take breaks. Yung magpo-pause ka. If you're not feeling well, you take a break, mag-rest ka. Kasi mas maganda yung magiging output mo after recovery kaysa pag nagpo-push through ka and you're not feeling well. Ayun. Okay? So, for chapter 15, key takeaways. Ayan. So, ito na nabanggit na. Proper rest. Sana all, we get 7 to 8 hours of quality sleep. Pangarap ko po yan sa ating lahat na meron tayo 7 to 8 hours of quality sleep. Kailangan natin yan kasi puhunan po natin ang ating mga kautakan. So, sabi dito, your cognitive function depends on adequate rest periods. Ayan. And then, weekly rejuvenation. Tari naman ang weekly rejuvenation. So, take 1 complete day off weekly. Mental recovery is essential for sustained performance. Tapos lastly, physical vitality. Ayan, maintain regular exercise and healthy nutrition. Your body fuels your mental capabilities. Ayan. So para po sa aking, I think this is my last slide, if I'm not mistaken. Yes. Gusto ko na lang itanong sa group yung personal insights nyo. So, for chapter 15, balik tayo para lang makita nyo. Ayan. For chapter 15, ayan. Ano yung mga takeaways yung sa chapter na to? Kahit balik tayo dito. Baka ito yung kailangan. Ayan. So, I'd like to ask the group, ano yung mga takeaways you for this chapter? That's 1. And then, how will you apply 1 principle this week? So, it's either putting pressure on yourself or yung maximizing your personal powers. Ayan. So, mag-focus tayo sa question 1 and question 2. So, ano yung takeaway mo for these 2 chapters and ano yung ma-apply mong principle this week? Ayan. Start tayo kay
Maring April. Ano ba yan? Pressure ka. O, yun yung takeaway mo. Ano yan? Tingnan mo yung takeaway will be putting pressure on myself. Kasi graduate na ako dun sa part na yun. Parang tinalikuran ko na siya. Pero I think I need to put it back for some of the tasks na meron ako ngayon. And principles. Ano principles? Siguro yung tulog. Pwede ba tulog na lang? Yan ang kulang ako ngayon eh. Tulog ng 10 hours, ganon. Oo, yung walang gigising. Charot. Sabi naman talaga. Walang gigising pero magigising ka pa rin Oo, magigising ka pa rin, pero walang yung 10 hours na dire-diretso. Kasi swerte na yung mga 5 hours ka eh. Pero oo, grabe. Sobrang, dati pa yung bata ka na pinipilit ka pang patulogin ng mga magulang mo, no? Parang tinake for granted natin yung mga moment na yun. Ngayon, nadaya ako pa yung sarili ko noon. Diba? Ngayon, habol na habol ka sa sleep. Ayan. Okay, so I wish you the best, April. Sana makasleep ka ng 10 hours uninterrupted. Okay, maraming salamat. O si Daryl naman, anong takeaways mo for this chapter, for this session? Hello? Ayan. Napindot ko din yung mic. Mag-turn on ang mic. Hinahanap ko. So, ayun. Ang takeaway ko is yung prioritize your health. Kasi dati parang guilty ako. Parang okay na. Nagigilty ako pag may sakit ako. Feeling ko, bakit ako may sakit? Shit, ang dami kong gagawin. If ano lang pala, tao lang din pala ako. Kailangan rin magkasakit. Ayun. So, need din talaga. Hindi lang sa I like physical health but also mental health. If need mo mag-rest on both, tawag dito, physical and mental, do it. Kasi, kapag nagsabay yun, wala ka na work. Yeah. True. Wala ka na. Wala ka na din. So, ayun. Prioritize not only physical but also mental health po. Yan lang, guys. Thank you, B. Si Aileen naman, feeling ko marami kang takeaway. Mga 10. Grabe naman. Dami naman ng 10. Takeaway, siguro yung kanina yung communicate. Saka, sabi ni Earl, pressure is privilege. Yes! So, di ba? Nakikinig ako. Nasa na si Earl dyan. Sabihan natin si Earl, nakinig ka sa kanya. Babalitaan ko siya. Huwag ka mag-alala. Ayun. Kasi, at the end of the day, ang hirap din talaga nung hindi mo kino-communicate sa, for example, sa mga client mo kasi virtual pa yung magkatrabaho. Hindi din niya alam yung mga nangyayari sa'yo or nangyari sa kanya, vice versa, ganyan. Tapos, dito, personal insight, accountability plan, siguro, tulog na lang din. alam ko na yung next event natin. Dapat spa day lang tayo. Wala masyado. Pwede. Oo. Maganda yun. I think mag-benefit ang lahat kung wellness retreat tayo, no? Mag-wellness retreat Staycation. Gusto ko yan. Sa mid-year event natin, no, wellness retreat. Papamasahe ka lang. Oo, massage. Meron yung sa ulo. ulo, di ba? Ang tawag nun, yung hair spa. Ay, bet. Scalp massage. Yeah. Gusto ko yun. Tapos yung mababango yung mga mga aromatherapy na. Okay. Mag-mid-year tayo. Magpapas pa lang tayo sa mid-year natin. Feeling ko yung pagod natin, doon natin bubuhos. Ganon. Correct. Bet. Walang mag-uusap, magpapamasahe lang tayong lahat. Thank you, Elaine, ikaw. Thank you po. Okay. Sa akin, para same kami ni Da. Kasi as a sakitin person, yun talaga yung pinaka sa akin. Kasi as in, halos lahat, ang dami kong sakit. Nag-umpisa siya noong sa work ko before sa government kasi super stressful. So kung stress ka, talaga magmamanifest yun sa katawan mo. At yun lang, hindi naman sa pinagsisisihan, pero naninisi ako. Naninisi.
ayun lang, parang ano lang din, yung realization na dapat pala mas prioritize ko yung health ko, physically, mentally. Ayun. Kasi, ewan ko ba, hanggang ngayon, nag-suffer pa rin ako sa sakit and parang wala naman na siyang gamot talaga. So, ayun. Prioritize your health, physical and mental health. Yun lang naman. So, anong gagawin ko this week? Patutulog din. Pare, talaga, slumber party ang mid-year natin. 3 days, 2 nights tulog lang. Ganon. Pag may bumangon, hahampasin ng pan. Ay, grabe. Mag-orlock ka, bawal bumangon. Ganon. Ayun. So, naman, parang nagagawa ko naman yung at least 6 hours a day. So, I think that's not bad naman. Tapos bawi na lang din pag weekend, gano'n. Ng more than 8 hours, gano'n. Pahinga lang. Talaga, ang ginagawa ko kasi talaga is kapag Sunday, talagang rest day sa bahay lang. Walang kahit linis ng bahay, talagang ginagawa ko either Friday, Saturday. Tapos, lang talaga, hilata lang na Sunday. Yun yung pinaka-ano ko. Treat ko sa self. Ayun. Naalala ko yan, sinabi yan sa akin ni Jel. Kasi batang gala po ako. Parang kailangan pag weekend, meron akong activity. Kailangan lumabas ako, ganon. Kasi parang feeling ko, di ko nasulit yung weekend kung wala akong gagawin. Ganon yung mindset ko for the longest time. Tapos, nabanggit sa akin ni Jel na productive din daw kapag nagpapahinga ka. Na when you take a break, kunyari, pahinga ka lang sa bahay, matutulog ka lang buong araw, or pa-prioritize mo yung well-being mo over going somewhere, that's also you being productive. That's you being productive on taking care of yourself. So, bilang task-driven tayo as a VA, as a freelancer, dapat task din natin or part din ng daily tasks natin yung pag-take care sa sarili natin, sa pag-alaga sa sarili natin. Because nonetheless, kung hindi ka okay, hindi ka rin naman makakapag-function, hindi ka rin makakatulong kay client, 'di ba? So, correct. That should be a part of our parang daily task din. Now, check, okay ba ako today? Kamusta ang health ko? Uminom na ba ako ng supplements ko? Nag-meditate na ba ako? Nag-journal na ba ako? Ganon. Nag-exercise na ba ako? So, kasi that's you being productive sa pag-alaga sa sarili mo. Ayun. But anyway, nagustuhan ko tong chapter kasi kayo nga yung naiisip ko na kahit nagkakasakit na kayo, for the go pa rin sa paggiling. So, for the go pa rin sa paggiling sa mga kliyente. So, lagi niyo isipin yung sarili niyo. Let's go. Diba? Okay lang naman na gumiling. Like, I will support. Kailangan nyo ng backup dancer, G, andito ako. Pero kailangan nyo rin magpahinga, kailangan nyo rin isipin yung sarili nyo. Kasi mas hindi nyo ma-appreciate yung fruits ng labor nyo kapag hindi na kayo 100% healthy, kapag hindi na kayo 100% okay. Ayun lang naman. Thank you sa time, team. Ayan. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Next week!